So ngayon ay papasukin natin ang simbahang bato. Dito po yan sa barangay San Roque, Bulalakaw, Oriental, Mindoro. Kaya may nakalagay na Cueva this way. Dahil dito matatagpuan ang simbahang bato. Ang tawag ng mga tao ay simbahang bato dahil ang loob ng kuweba na ito ay parang napakataas na tore o kampanaryo na simbahan. So, sobrang taas ng bato. Ayan o, kung makikita ninyo. Siguro ay nasa 1,000 feet ang taas nito. At doon sa lugar na yon, doon tayo papasok. Kaya rin pala akyatin. Ha? Dito ka lang itong mga bato na to. Oo. Kaso, Pero talaga dyan. dapat malakas yung loob mo. Oo. Kasi kung mahina yung loob mo, malalaglag ka. Kaya sa kaya, kaya lang sobrang tarik niyan. Tapos dapat may mga lubid papunta doon sa Pero taas. dapat nga no, lagyan nila ng lubid doon, no? Oo, Gusto pero mo yung napakadelikado. sa bagay. Dito na nga sila, huwag na tayo mag-akyat. Kaya nga, No? ba't Oh, pa kaya, dito pa sila. ba't pa kasi akyat-akyat? Kaya nga may nakalagay dito na danger, don't climb on rocks. Hay. So dito pa lang, mapanganib, bawal umakyat sa mga bato. Kaya sumunod ayon sa protocol. Susunod naman sana ako. Yan, si Ayon ay nakasapatos ng puti. Pero yung aming pupuntahan Putikan. ay Katihan. Bago ka makapasok dito sa simbahang bato, ay kailangan mo munang dumaan dito. Ganda nun ng mga rock formation niya. Pero ginawa talaga siya ng daanan, no? Oo. Para kapag may nakasapatos, Kaya nga. dito. Pag nakasinilas, doon. Oo. Sa putikan. Pero dito naman, makakapunta ka lang dito sa kuweba kapag kati. Pero pag malalim ang tubig dagat, ay hindi mo rin mapapasok ang lugar na ito. Daming daming mga nangingisda yun. Stig, no? Oo. Amazing. Daming mga butas. Yung mga halaman dito, mga wild grass. Dito mo lang talaga makikita sa lugar na to. Ano yan? Pugad ng baling sa sayaw. Ang daming ibon. Ang daming mga ibong baling sa sayaw na dito nakatira sa, ano yan? Parang may tumutunog You know? Ganda oh. Dito may nakasulat na naman. Attention! No vandalism. Ito yung unang sinasabi nila, ang unang kampanaryo. Dito, makikita mo pa yung itaas kasi nga, maliwanag pa. Ayan. Yun yung pinakaitaas. Parang mababa lang pag sa video, pero pag dito ka sa personal, sobrang taas nito. Dami ano? Paniti. Dilim na dun, no, sa taas. Hmm. Teng! Ang taga-bagteng si Direk. Narito kami. Dito ako sa loob ngayon. Tapos, Gay ko, no? oh, Gay. ayan, tapos si Ayon. Medyo madilim lang siya dahil nandito tayo sa loob against the lights. Pero, dito pa lang makikita mo may bubong yan, ang bubong niya.
umulan, safe ka dito. Oo. So Oo. dito, may nakalagay na attention no vandalism. Dapat lang talagang huwag sulat-sulatan to dahil ah, para hindi masira yung natural na ganda. So dito ay mayroon pa mga butas, another story again. Ito. Dito meron din. Ayan o, may mga nakalawit. Yan siguro yung bagtingan ay. Oh, Yung tali. kampana. Kaso, matatangkad lang yung nakakabot yan. Parang tatlo na, no? Patatlo to. Tatlong kampana na. O tatlong tore, yung tinatawag nilang kampanaryo. So ngayon papasok na tayo sa pinaka main. So ito na po yung pinaka main at ito yung pinaka mataas at pinaka maganda. So papasukin na natin. Yun, dito na tayo. Kaya lang dito, amoy dumi ng paniki. Smell kinabdor. Ah, Smell kinabdor. Uy. so ito yung taas niya. Ayan. Ganda lang natin. So yun yung pinakamataas niya. Ito yung paligid. Tsaka ito yung pinakapintuan. Diyan kami sumuot ni Ayon. So kapag hindi mo alam, pagbaguhan ka lang, hindi mo masyadong makita to, mapansin. Pero dahil kami ay nakapunta na dito, kitang-kita namin. Ito yung sinasabi natin na parang ulo ng dragon o kaya ay dinosaur. Nang sabi nila, ito daw po ay sign ng treasure dahil yan yung pinakabunganga niya, mayroon pong mata. At yung kaliskis niya, kung titingnan mo, parang ginawa. So, ang sabi nila, balikan natin. At nakaturo siya sa lupa, yung ulo. So dito. Dito naman may bato na parang kakaiba. Ayan. Style ginto. Pero kulay gold din ano, yung Ginto yan. tingnan nyo. Kulay gold din yung bato dito sa ilalim. Pero sabi nga ng iba, kung saan daw nakaturo, doon daw yung treasure. Pero sa panahon ngayon, ay bibihira na yung mga ganon. So, dito naman, sa pangilang tore na to, pang-apat. Apat. Ito yung pang-apat na tore. Ayan. Nasa siguro 50 feet. Ito pinakamataas. Oo, pero meron pa yun sa loob. Sa loob naman, hindi na siya makita gaano. Yun yung pinakamataas. Ngayon, paniki, yun. Nakalambitin. So dito, at yung sinasabi natin dati na parang maraming mga sulat-sulat. Pero ngayon, natabunan na siya ng mga moist ng ulumot ng bato. So, ito yung pinaka-entablado niya. Yun, kung nakikita nyo, yun yung pinaka-entablado niya. Daming dumi. Oo. So, mayroon na palang may mga nauna sa amin dahil May mga kapak. may mga apak na eh. Ngayon, papasukin natin itong loob. Kalimutan na natin. Butas na pala dyan. Ano? Gulat ako sa iyo, grabe. Dito Yun ang may butas na pala. Kita ko Saan? pag ang araw ay ano pa lang. So yun, doon. May butas at may kunting liwanag. Pero dito sa taas,
Yung pinakataas na yan, hindi na natin makita dahil nakalimutan na namin yung flashlight. Lagi kaming nakakalimot. So, bali, pang-anim itong tore na to. Dito naman di ka matatakot dahil maraming mga paniki. So, ibig sabihin kapag may paniki, safe naman. Kaya lang, ilawan mo yan. Ito na po yung pinaka-entablado niya. Bukas na yan. Hindi masyado makita yan. Wala, hindi na talaga abot ng ilaw kahit pa may flashlight. Sobrang taas. Ito yung pinakamataas. Nasabi nila ay nasa 1,000 feet ang taas ng tore na ito. Ito lang naman yung kanyang dingding. Ito ang sinasabi namin na parang gawa sa simento at may mga sign, may mga sulat. Ganda lang. Diba? Parang ginawa talaga siya. Hindi mo akalain kung paano to nangyari. Yan. So inulit natin kaya siya tinawag na simbahang bato dahil sa kanyang mga rock formation na para siyang tore o kampanaryo ng isang mataas na simbahan at saka mayroon siyang altar. Ayun. So dati-rati yung ibang mga tao ay nagsisindi dito ng kandila at saka may mga shape dito na parang Mama Mary. Ayan. May parang mga shape ng Mama Mary, Santo Niño, kaya Jesus. Kaya sinabi nilang parang simbahan to, itong lugar na ito. Maraming salamat nga pala sa lahat po ng mga nagdasal dahil tayo po ngayon ay nanalo bilang kunsyal ng barangay. At salamat Lord dahil tayo po ay number 1. Maraming salamat. So, maraming salamat sa mga dasal. Pero sa mga nagtatanong, kasi sabi ng iba may mga nag-sponsor daw na galing sa YouTube. So sa totoo lang po ay wala po talaga. So ang importante doon ay meron pong mga nagdasal. Kaya siguro sa ngayon ay may mga magbibigay ng regalo bilang pasasalamat. Pero kasabihin na may mga nagbigay ng panggastos. Yun kasi yung isa sa mga issue sa atin eh. Kaya daw po tayo nag number 1 dahil meron pong nag-sponsor. Wala po talaga kahit isa. So baka ngayon pa lang. So malay mo ngayon may magbibigay ng support thanks or may magbibigay ng or may mag-sponsor para pampasalamat natin sa lahat ng mga supporters natin na tumulong sa atin. At syempre, layunin naman ni Mindoro Biners TV ang makapagbigay ng kunting tulong sa ating mga mamayan. So siguro ngayon pa lang ako magre-request sa mga gusto talaga magpaabot ng tulong para makapagbigay po tayo ng kunting ayuda bilang pasasalamat sa atin pong mga supporters dito po sa aming barangay. At syempre para tuloy-tuloy po ang pagtulong ng Mindoro Biners TV YouTube channel sa pamamagitan niyo po. Maraming salamat din sa mga walang sawang tumatangkilik sa Mindoro Biners TV FB page, sa mga nagpapadala po ng star, sa mga nagpapadala po sa GCash. Maraming salamat po. Dahil kung wala po kayo ay hindi po namin maaabot ang kinaroroonan po namin ngayon. Thank you din po sa mga OFW, sa mga taga-ibang bansa at sa buong Pilipinas na patuloy na tumatangkilik ng Mindoro Biners TV YouTube channel.
So, ayun po. Maraming salamat sa pagsama niyo po sa amin at sa mga bago pa lamang dito po sa ating YouTube channel. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pakipindot na rin po ng bell button para lagi po kayong updated sa mga kakaibang video na atin pong ina-upload bawat araw. So, muli maraming salamat and God bless. bye-bye guys!